Isa pang kababayan natin na candidate Grandmaster mula sa Team Dasmariñas Cavite, International Master Michael Conso Jr. matapos mag number 19 over 400 plus na mga titled players nitong nakaraang Title Tuesday. At pumili po tayo ng dalawang games sa pag-aaralan natin na kung saan ang kaharap niya dito ay ang mga Grandmasters na mga taga-ibang bansa. Samahan niyo po kong pag-aralan. Unahin natin sa kanyang kalaban na mula sa Iran na Grandmaster na si Orimi. Yan, nag-D4 ang ating pambato. Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5. Pagkaganyan ng itsura, pa Queen's Gambit na. Knight C3, nag-Bishop B4. Kung tawagin ay Queen's Gambit, Ragusin variation. Yung kinukombined ang Nimso Indian, tapos naka D5, Ragusin. Kumapture kagad sa D5 at kinapture din ang pawn, Bishop G5. Ayan, pin lang, pressure. Merong linya, Bishop F4, magulo yun, yung pinapa-Knight E4 ang black. Pero ito, simple lang yung Bishop G5. H6, sinubukan kagad ni GM. Kung ano bang gagawin dyan sa Bishop na yan. Kakapturin ba ni Jaco yan? Or aatras? Ayan, Jaco po kasing nickname ni Michael Conso. Ayan, kinapture na para makatipid sa tempo. Capture at nag-Queen A4 check para maobliga naman ang black na tumira ng Knight C6. Sa Ragusin po kasi mga kamatyas, nakakailang kapag hinayaan ng puti na makatira sa C5 bago maka Knight C6. Yun ang mabigat pag naka C5 na. Kasi nakakairita yung pressure sa D4. Kaya ginagawa yung Queen A4 check na pag Knight C6, yes, madali lang naman. Hindi naman makukuha yung bishop. Pero ang purpose talaga ng Queen A4 check ay para yung C7 ay maipit at hindi maitulak sa C5. Ayan, hihimay-mayin po natin ha. Maganda na kayo ng kape. Medyo baka tumagal tayo. Nag-E3. Ano po ang purpose? Bukod sa patibay sa D4 para bigyang daan ang development. Yung tulog na bishop, syempre development, napaka-importante sa opening. Nag-Bishop B5. Ayan, kanina nag-Bishop G5 si Jaco. Ngayon naman Bishop B5. Ikaw, Jaco, mahilig ka sa bishop, ha? At tatagpasin po yan, inunahan na siya ni GM Orimi. Capture, nag-Knight E7, iniwas na. Bakit po? Kasi may potential na kakapturin talaga yan at mangyari Knight versus Bishop, yung Knight may potential lumundag sa gitna. Baka maging Tarash Knight yan, mabigat yan pag nasa gitna na. Kaya nag-Knight E7 muna, iwas at nag-castling C6 at sa usapang novelty, bookline pa mga kamatyas, Bishop D3, nag-A5. Ayan ang novelty ni GM. Dahil po ang mga common lines na laging ginagawa dito, yung Bishop F5 para hamunin ng Bishop. Tapos may tumira na rin ng Queen D6. Yan ang common. Ayan, medyo hindi ko napakita sa inyo kung sino-sino tumira. Medyo marami-rami din po. Dito tayo ngayon sa novelty ni GM A5. Ano plano niyan? Baka mamaya itutulak yung Reyna. Magbi-B5 pag atras sabay A4. Ayan. At yung C3 hindi talaga makatulak sa C4. Okay? Parang ganon. O, tingnan natin. Nag-Queen B3 lang si Jaco. Anong plano? Baka gusto niya mag-C4 din. And kung magbi-B5, sasalubungin ng A4 para basagin. Pag nabasag yan, hihina ang queenside pawn structure. Nag-Queen D6 si GM. Ano naman ang purpose ng Queen D6? Maaring gusto mag-C5 mamaya at maaring yung pawn ay itulak din. O tingnan natin. Knight D2. Okay. Kasi po dito may potential na mag-Bishop G4 din eh. O kaya nag-Knight D2 para dalawa yung plano ng puti. Mag-E4 break o kaya mag-C4 break. Nag-B5. Okay. Ayaw pa si 4 rin si Jaco. Binasag ng A4 at nag-Bishop D7 lang. Okay. Depensa. Nag-Rook B1. Ayan. Dito mga kamatyas, wag po kayong mapupukaw na kung ganyan na parang tipong mawa 1 pawn down dito ang black. Naku, tutusukin lang ng pin yan mga kamatyas. Bagsak 1 piece down. Kaya ingat tayo sa ganyan ha. Okay, kaya ginawa dito ay nag-Rook FB1 para talagang bago pitasin ang pawn B5 ay talagang masabing hinog na hinog. At nag-Rook B8,
H3, okay? Pasingaw muna sa back rank at nag-B4. Okay, dyan na bad move si GM. Kung sa bagay, baka mamaya naiirita na si GM na parang lagi kasi nakatutok na yung Torre dyan. Baka kung ano pa mangyari, kaso napadali, hilaw yung B4. Dapat daw po ang tira ay Bishop F5, piliting matanggal yung Bishop na nagbibigay ng malakas sa pressure sa B5. Oo nga, no? Exchange lang. Tapos continuation, magku-Queen C2, tapos magku-Queen D7. Yan, okay? At kitang-kita sa evaluation bar na equal. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa, nag-B4 kagad, napa C4 si Jaco dito. Ayan, kung ako po, yan din ang titira ko. Mag-C4 din talaga ako. 'Di ba? Pero ang accurate play pala, hindi halata. Kakapturin lang pala yung B4. Ba't ganun? Kasi pag kinapture yan, parang nakakairita naman na kakapturin ng Torre. May atake pa. Pero sa continuation, magku-Queen C2 at ang isa sa nakakairita dito, syempre, practically yung papatungan ng ganyan na parang nakatempo battery. Tapos kakapturin lang pala. Okay, sige, pag kinapture ng Torre, then magda Knight B3. At dito mararamdaman ngayon kung bakit naging tama yung capture versus or compare it to C4 na ginawa. Oo nga, no? Yun, no? May threat sa A5, oh. Pagpalagay ng depensahan yan, Queen C7, may Knight C5 na napakaganda ng himlayan. Pahingahan ng Knight sa C5. Diba? Tawag ng iba dyan, nakabakasyon yung Knight mo, ah. Ang ganda nung Knight. Poging-pogi, eh. Wala namang Bishop na dark square para magpaalis pa dyan. Yan, oh. Pagpalagay na, isa pa. Bishop C8, sundan natin ng Rook B1. Ayan, para kahit papaano ay medyo mahaba-haba pa ito pero sa positional na usapan mga kamatsas, maganda ang kapalaran ng puti dyan. Ayan. Oh, balik tayo sa ginawa ni Jaco na C4. Sinabayan ni GM ng pasabog. Pinasabog na, no? Kasi baka mag C5 ang puti. Kasi inunahan na yung C5 eh. Kinapture ang D5, kumapture sa D4, good move at E4. Ayan, para ma-maintain ang solid D5. At dito mga kamatsas, medyo pumanig na ng kaunti sa evaluation bar ni GM Orimi. No? O slightly better na. At parang nagagandahan naman ako dito sa puti mga kamatsas kasi baka mamaya itong pawn sa D4, pag Knight F3, mapabagsak yan. No? Knight G6, yun nga lang, may mabilis pala. May Knight E5, may Knight F4. Knight C4, inatake ang Reyna at nag-Queen F6. Rook C1. Ayan. Rook C1 para paghahanda lang na baka mamaya makapasok-pasok, makontrol ang C-file. Pero ang correct play ay Rook E1. Ayun, para pupush na ng E5. At pagpalagay natin, sige, mag-Knight F4, aatras lang yan. O wala namang matchas dyan, wala namang mga sacrifices. Tapos ang vital dito yung E5 na paparating. Tapos yung pahinog Rook A1 hanggang sa mapabagsak yung pawn sa D4 mga kamatsas. So yan po yung kaunting nababasa ko dito. Balik tayo sa Rook C1 ni Jaco at nag-Knight F4, Bishop F1, yan talaga yan, iniiwas. Push D3. Okay. Pero dito mga kamatsas, ang ganda ng ginawang decision dito ni Jaco. Perfect yon. Sige po. Medyo more on realization ito. Ano kaya yung magandang tira na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Malinis tong tira na to. Pwede na pala yun. G3. Mukhang nakakatakot lang. Kasi syempre, unang kukonsider mo, may mga bitin-bitin sa H3. Yan nga ginawa ni GM. O capture, 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 and Queen takes D3. Yun nga lang, na-realize dito ni Jaco na okay, weak ang light squares niya dyan, pero papaano aatakihin? Yan ang tanong. Okay, compare it or versus sa na-imagine ni Jaco, na-realize niya na meron siyang very strong center pawns, E5, pwede magmarcha yan. Okay, so ganda ng positional na in-apply dito. Queen G6 na bad move si GM. Anong purpose ng Queen G6? Ang basa ko po dyan ay para hindi makatulak ng E5.
nakapin. Ayan, medyo naiirita si GM na sa solid central pawns na papagapang, no? Pero ang tamang tira pala ay rook c8. Medyo mahirap makita yung rook c8 na yan. Unang-una, yung Torre parang natetempt ng itulak yung pass pawn Tapos bigla mag-rook c8, lilihis. Medyo, di ba, psychologically parang mahirap tamaan ng mata Okay, balik tayo sa Queen G6 na ginawa. At dito, nag-F4. Ayan, mag-F5, paring ganon. At nag-H5. Gusto ni GM, talagang pahinain ng kingside. Mag-H4, pero another bad move. Dapat daw ay B3 na. Okay. Tapos ang continuation, mag-F5, Queen G5. Tapos halimbawa, mag-Rook B1, mag-Rook B4 para kuhanin yung pawn sa A4. Pag nag-Rook takes B3, hindi pala pwede. Bitin pa yung Rook sa C1. So sa madaling sabi, ito po yung magandang dapat forma na magawa ng black. Pero hindi nakita ni GM. Balik tayo sa H5 at nag-King F2. Ayan, agad namang umiwas si Jaco kasi may paparating na H4. Malakas nga naman, may atake. No? Pero accurate play ay Knight E5. Ayan. Okay? Time check tayo. 23 seconds na lang si Orimi and 59 seconds si Jaco. Ayan, lamang tayo sa oras. Balik tayo. Pero ang ginawa King F2, nag-H4 talagang habol ni GM. Gulo-gulo. H4 ang plano niyan. Pag kinapture, nako, calicutaceous ang tawag natin dyan. Mangangalikot talaga. Papasok-pasok ng mga atake. Pero yan pala ay bad move. Accurate play ay B3 pa rin. Pag nag-Rook A, B1, Rook B4 pa rin. Yan ang gusto ng computer. Okay. Pero balik tayo sa H4. Nag-Knight E5. And nag-HG3. Blunderacious mga kamatsas. Yun lang. Dapat daw ang tira ay Queen B6 check. Tapos magki-King F3. Tapos B3. Ayan, ang threat B2 dudobolin. Rook A, B1, B2 pa rin. At kapag nag-Rook C2, Queen B3. Ayan, etc. etc. Nga lang, ang tanong mga kamatsas, madali bang makita yung ganyang point of view na i-apply ng black? Yan ang tanong no? Siyempre, may human pressure nerve tayo Okay, kinapture. Queen takes G3. Queen takes E4. Aba, talagang nakipagsabayan si GM Bakit? Kakapturein to? Depensado naman ang Torre Takes, Knight F3, at nag-B3. Yan, para mag-B2. Sa ganitong kaikling oras, para sa akin, interesting na yung mga ganyang gulo-gulo. No? Pumapatak ko minsan yan pag napabayaan din. Pero accurate play ay Queen F6. Yun, mahirap makita tong Queen F6 na to. Mahirap makita yan. Itong B3 talagang abot tanaw yan. Madali makita kasi pa-atake Rook H1, ayan na. Okay, mabilis ang plano ng ating kababayan. Queen H8. Nag-King F8, takbo agad si GM. Rook A, E1 para bakuran. At hindi makatakas ang King. Nag-Queen H6 na. Obligado na yan. At malugod namang tinanggap ni Jaco ang exchange. Lamang ng isang pyesa. Sabi ng mga veterano, daanin mo na sa yaman. Lamang ka na. Lamang ka na sa material. Rook B1, obligadong harangan muna. At nag-Rook B6, Rook D4. Ayan, para syempre, kailangan manulak din yan para makagulo-gulo. Pero nag-Knight dito, Rook C8, pupunta sa C2, papasok, King E2, at nag-King F6, King D3. King E7, Knight C4, check doon. Paano yun? Check, baba. Okay, King C3. At, ayun, at nag-King D7, pwede na bang capturein? Kinapture na, tagumpay. Yan kasi ang, kumbaga, last card dito ng black, yung pawn, bumagsak pa. Wala na. Pero, syempre, kumbaga sa pumapalag-palag pa, ayun, nadali pa ng doubles GM at congrats dito kay Jaco at isang mabigat na grandmaster ng Iran ang kanyang tinalo.
Okay, ito pong sunod niyang kalaban ay isa rin pong matinding Grandmaster. Pag-aralan natin. Mula naman sa Czech Republic, Grandmaster Wojtek Plat. Yan. Black naman dito si Jaco. Tinirahan ng E4. C5. Okay. Matapang. Sicilian. Knight C6. C3. Aba, delayed alapin ang tawag dyan. Nag-D5. Ayun. Takes, at nag-D4. So, nauwi na po ito na transpose talaga sa Sicilian Alapin D5 variation. Ayan, para sa kaunting kaalaman lang po sa opening, bagamat hindi nasa proper sequence, ito po ang proper sequence ito. Yung E4, C5, C3, yan talagang alapin. Tapos nag-D5, capture, D4, Knight C6, and Knight F3. Diyan na uwi. Okay? Na-transpose. O, balik tayo. Transposition lang, magkaiba lang yung sequence. So, ayan, di ba? At kumapture sa D4, takes, E6, ayan. Dito, ang paborito ko mga kamatsas, yung panggulo kagad na E5. Yan, isa yan sa panggulo. Pero, mahaba-haba pa rin theory ito. Tapos, bishop B4, bishop D2, capture, E5, knight E5, ayan, tapos takes, tapos knight E7, ayan, tapos magku-queen A4 check, bishop D7. Uy, nagtuturo na ako ng linya ng opening. Ayan, sa mga gusto pong mag-aral ng malalimang opening, no? Tumatanggap tayo ng group trainings and one-on-one trainings ngayon mga kamatsas. Mag-message lang kayo sa Kamatsas Messenger para kayo po ay kausapin ni Queen Kwang Kwong at ma-schedule kayo. Okay? At iba pang detalye ay malalaman nyo doon. Yan. So, yung E5 ang paborito ko dito na line. Ganda rin nun. Pero dito, sinimplihan lang ni Jaco ng E6. Knight C3, Bishop B4, Bishop E2. Okay, so pin, develop, magka-castling na. Knight F6, castling. Sarap sana mag-castling na pero baka makalimutan. Bitin na yung knight, wala nang pin. Nag-queen D8 si Jaco. Ayan, umiwas muna. At nag-bishop G5. Okay, matatalas. Matutulis ang developments ni GM. At nag-D5, aba, at yan ang lumalabas po na novelty sa laban na ito. Dahil ang common lines ay Queen B3, Rook C1. Okay, pero dito tayo ngayon sa D5 at capture. Kumapture sa knight, okay, takes, and knight takes D5. Queen D8, capture. Yun nga lang, pagka sa theory po kasi pag nalilinis yung sentro, wala nang pawns, kadalasan natatabla. Bakit? Kasi nagkakaroon ng mabilis na access ng exchange. O, ang bilis ng exchange eh. Nag-A3, Knight D5. Alam ko na nasa isip nyo na naman pagka naririnig nyo yung exchange. Kayo talaga, oh. Bishop C4 at nag-Knight F6. Ba, ayaw makipag-exchange. Gustong i-complicate gustong i-complicate ni GM, ha? O, nag-A6 si Jaco para mag-B5. Yun nga lang po, medyo napagalitan ng computer engine ang A6 na to. Dapat daw ang tira ay Knight D7. Aba, isa pang line ay Knight D7 and Bishop G4. Pwede rin daw. Tapos Knight E5, Queen C7. Yan, medyo magulo tong linya na to. Pero yan ang timpla na gusto ng computer. Pero parang ako, matitempt din akong tumira ng A6 eh. Kasi syempre gusto ko mag B5 eh. Pero grabe ang itinaas ng evaluation bar ng puti. Nag-Rook D1. Queen A5. Rook C1. Okay. Tamang forma lang naman ang developments pero parang lumalabas, bad move. Tingin ko may nasayang. Dapat daw ay aba. Pwede na rin ba yun? Parang pwede na. Rook E1 lang. Kasi may line ako nakikita kanina, Bishop takes. Tapos ang gagawin ng blocking, H8. Kaya pala, kasi pag kinapture ito, may Knight G5. Oh. Ayun, oh, may atake. Na dito, ang tira Bishop E6 force. Gulo ng line, ano? Kasi pag kinapture po yung libreng knight, mukhang libre pero may Rook D8. Matchas. Ang sakit. May sundot sa kusina. yan ang masakit sa mga ganyan. May iwanan kasi ng control eh. Bishop takes na pala. O pag kinapture king H8. O yun.
Ayun. Pero, na-miss ni GM Plat eh. Rook AC1 ang ginawa niya eh. Nag-B5 ba yun lang? Blunderations ang ating kababayang si Jacko. Dapat daw ang tira dito ay Queen H5 na. No? Pasimpleng parang nakatutok dyan na magdadala ng pressure. May Bishop G4 paparating. Oo. At the same time, depensa na rin sa Pawn F7. Okay? Yun ang purpose ng accurate move, Queen H5. Pero balik tayo sa ginawa ni Jacko. Nag-B5 at dito mga kamatsas, boom! Naku, nakita na ni Plat. At napaking H8. No, kasi po kung kakapturein, ayun na, may Knight G5 na, no? Napaking H8 at nag-Knight G5, yun lang. Hindi rin tamaan yung proper continuation. Dapat Knight E5 pala ang punta. Okay, dyan pala ang punta. Grabe mga tore. Grabe. Grabe, coordinated lahat. Oo. Sagad ang evaluation mo talagang laki, no? Knight G5 ang ginawa. Medyo, kala ko, equal. Taas mo pa. Taas mo pa. Oh, pero hanggang dyan lang. Lamang pa rin ang puti, pero kumonte, no? H6, nako. Time check tayo. Medyo mahaba-haba. Accurate play po is Bishop G4. Pag nag-F3, Queen B6 check, King H1, and Bishop F5. Okay? Yan ang medyo less danger. Pero dito mga kamatsas, nag-H6 si Jacko, natumbukan. Natumbukan ng perfect move, Bishop D5. May tempo attack sa torre at the same time para maka-Knight F7 check. Nag-Rook A7. Tinuluyan pa rin ang check, syempre tatlo yan eh. Nag-King H7, no choice, kundi gumalaw. Queen D3 check, G6, Knight D6. So, whoop. Ano bang tamang tira? Queen D4. Queen D4. Oo nga, no? Oo nga. Double. Oo. O kasi pag capture, bitin din yung bishop sa C8 eh. Oo nga. Ayun, nakarinig din naman tayo ng, ano ba yun? Baka, kalabaw, baka. Balik tayo sa Knight D6 na ginawa ni GM and Knight takes D5, Queen takes D5, and Rook E7. Okay. Parang bitin ng bishop pero may sundot doon sa dulo. Hindi pwede maiiwanan ng backrank pagka nanginain dyan. So nag B4 muna tumempo. Pero dapat daw is Queen C5. Ayun ako, napakahirap nang makita niyan mga kamatsas. Mahirap nang makita. Yung mga paislog-islog na ganyan. Mahirap makita yan. B4, balik tayo. Queen B6. Okay, may threat doon. At nag-Queen C5. Ayun na. Napilitan ng kumapture dito si Jacko. And nag-Rook C7. Ang Pinoy ay likas na matiisin kahit losing. Sige lang. Kapit lang. Uy, may kanta ako nung dati ah. Sino ba mga veteranong tagapanood dito? Comment lang po kayo. Ano ba yung kanta ko rito? Sige lang! Ay, hindi. Yun. Lalaban tayo! Naalala nyo pa yung unang mga kanta natin dati? Nakalimutan ko na yung lyrics ha. Hindi ko na ituloy yung kanta na yun. Lalaban tayo! Ano ba kasunod nun? Nako. Aalalahanin ko na lang mga kamadyas. Hindi ko maalala ngayon. Bishop E6. F3 at nag-King G7. Ayan, tiis-tiis lang si Jacko kahit losing. King F2. Rook B8. Abang-abang na lang eh. Rook E1. Ayun, bad move si GM. Medyo bahagyang umangat ang evaluation bar. Dapat daw ay Knight B7. Okay? Wala na eh. Ito na yung bangkay na pipiliting mabuhay. Ika nga. King F6. Rook C5. Yan ang nagpapabuhay. Yung mga ganyan tira. Di ba? Mga butil-butil ng bad moves, yan ang nakakabuhay sa losing eh. Dapat daw G4. Yan ang mga pamatay na, kumbaga, mga kamatsas. H4, mga ganun-ganun mamaya. Okay. Rook C5, King E7. Nako po! Okay, inatake yon pero bad move dapat daw ay Rook D8. King E7, balik tayo at nag-Knight E4, Rook B6, Rook EC1, and Bishop C4. Ayun. Unti-unting, kumbaga sa ospital. Didit.
Pumalo uli ang heartbeat. Bishop C4 para ma-disconnect ang pagkakadepensa sa pawn at para mapabagsak ang pawn. Rook E5 check. King F8 kasi kung King F7 may mga gulo-gulo check. Ayun, kumbaga dito, iniwanan na talaga yung pawn. Okay, tingnan natin kung may mangyayari dyan sa mga pasok-pasok. Yun nga lang po ay kontrolado ni Jaco ang 7th rank. Knight D6, Bishop F7, H4, at nag-H5, King G3, ayan, mukhang ipoporma ni GM sa G5, nag-Rook C3, threat sa pawn, at nag-Knight E4, Rook C6. Napabalik dito. Hindi ba pwedeng capturein? Sa computer po, capture lang eh. O, ayun. O, pero medyo tamang duda si Jaco. Baka mamaya yung Knight, kung ano-ano pa magagawa niyan, bumalik muna siya. Rook B8. Ayan, bakit po gumanyan? Kasi nagbabalak dito na baka mamaya mag-Rook B6, A5, B4. Mag-produce ng pass pawn. Okay? So, nag-Rook B8 muna at nag-Rook D7. Knight G5 at nag-Rook C3. Okay? Kainin na yung pawn. Nag-Rook B6. Kinapture na. Takes na rin. Takes and Rook E6 para naman magwalis ng pawn dyan. Makabawi. Nag-A5 si Jaco at blunder ratios ang binigay na sign. Simbolo dapat daw po is yun lang. Rook B7 pala dito ang tira. Ano? Pag tumig dyan, King E7. Ay, oo. Oo, gets ko na. Kasi two connected pass pawns yan eh. Oo, halimbawa, pagka kinapture-capture, matalo pa yan. Kailangan manatiling, feeling ko kailangan manatiling buhay ang isa sa mga tori dyan. O, King D7, sabay Rook take, sabay B4. O, equalize pa rin naman, ano? Pero, yun nga lang po, syempre, nakakatakot na sa side ng, baka mamaya biglang makatago yung King dyan. Two connected pass pawns yan. Diba? So, delikado rin ang puti dyan. Balik tayo sa ginawa ng A5 si Jaco. Rook F6 check muna. King E7 capture. And the B4. Ayan na po. Rook H6. O, King D8. Ayun. Bakit? King C7. Accurate move ay B3 lang. Okay, para unti-unting mararating. Yan, may kanta tayong ganun, di ba? Nakakalimutan ko na yung mga sinauna kong kanta. O, check. Mali pa rin. Dapat daw po is Rook takes H5 na. O, tapos mag-Rook D6, etc. etc. Pero, chumek. King B8. Check. Rook B7. Check. King A7. Nag-Rook F6. And dito po nag-B3. At, nako, wala namang magagawang kalikot itong Rook F6 na to. Kung sa bagay, naubusan ng oras dito si GM Votek Plat. Ayun, matagumpay na binuhay ni Jaco ang kanyang bangkay na posisyon, mga kamatsas. Ito yung tinatawag na nabuhay pa ang bangkay sa chess. Grabe ka losing yun. Nabuhay pa, nanalo pa. And congratulations dahil pang number 19 siya. Bibihira po sa Pinoy yung nakakapasok ng top 20. Over 400 title players sa Title Tuesday. Ang daming GMs dyan. Mabigat na rin si Jaco at ang pagkakaalam ko po may GM norm na siya eh. Kung hindi isa o kaya dalawa, hindi ko po kumpirmadong ganun ano. Pero alam ko may GM norm na rin siya at isa po siya sa candidate grandmaster ng bansa. Magkaka-teammate yan si Denden or si Daniel Quezon, Jaco, tapos si Arca, magkaka-teammate po yan eh. May pinagsamahan kumbaga no at magagaling talaga yung mga batang yan ngayon. So, sana po sa mga hinaharap ay talagang maging tunay na GM sila at maging matagumpay sa chess at madala ang ating bansa sa iba't ibang kompetisyon sa international. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Ano pong masasabi nyo sa ating mga pinag-aralan at ano pong masasabi nyo kay Jaco, sa ating kababayan at lapag nyo lang po sa comment section below kung mayroon pang mga interesting na gusto nyo ipa-analyze. Lapag nyo lang po sa comment section below and lambing lang din po na pag may lumabas na isang ad, ad lang, isa lang eh, isang ads, joke lang, ay paran nyo lang hanggang dulo mga kamatsas. Malaking bagay na po, malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.